i-share ko lang sa inyo guys yung buong kwento ng pagkakabangga ko. Nauwi kasi kami sa kasuhan. So pero hindi pa alam ng bus company at saka ng driver na nag-file na ako ng kaso. So bakit nga ba ako nag-file ng kaso kahit may kasunduan na kami? So medyo naano rin kasi ako guys. Alam mo yun, yung nagkakaroon na ako ng nag-iisip na ako na kung ano-ano, hindi na rin ako makatulog kasi mag-iisang buwan na hindi pa nagagawa yung aking sasakyan, ay malapit na yung pasukan, and then hassle talaga sa akin na wala akong sasakyan dahil nga syempre may business pa rin kasi ako guys, may mga business permit akong inaasikaso, may bookkeeper akong pinupuntahan monthly, nagre-renew ako ng business permit ko, yan, mga ganon. Tapos, bukod doon, may mga nilalakad din ako, bukod doon sa personal na lakad ko. And then, matotoo lang guys, nung April 13, ay nabangga ako dyan sa Real. So, pagpasok ko ng Real exit, nabangga ako ng jeep. And then, after niya akong mabangga, ay pumunta kami ng police station. So, wala akong ibang hiningi sa kanila guys, sa totoo lang. Kasi naawa ako dun sa driver. And then, ang iniisip ko lang, yung may-ari nung jeep na yon ay katulad ko lang din na ordinaryong tao na gusto lang din mag-business. Wala talaga sa isip ko na yung modern jeep na pala na yon ay malaking company ang may hawak. Tapos, nagkasundo kami. Ang napagkasundoan namin nung una guys ay yung insurance ko yung gagamitin kasi ang reason nila kaya ayaw nilang ipagamit yung insurance nila kasi maliit lang daw yung coverage ng kanilang insurance, at the same time ay baka daw matagalan ng sobra yung maipagawa yung aking sasakyan. So syempre ako, wala naman akong ibang gustong gawin kung di mapagawa lang yung sasakyan ko noon. Kaya hindi ako nagdemand ng kahit na ano, hindi ako humingi ng pera, as in wala, kung ano lang yung napagkasunduan, yun lang. So ito yung malaking pagkakamali na ginawa ko, na kapag mga bus company guys ang nakabangga sa inyo, wag kayong magdemanda kayo hanggat gusto nyong magdemand, kasi kung ano yung napagkasunduan nyo na talaga. And then itong time, nung unang naman guys ay okay naman. So kasi 'di ba nag-file ako ng claim sa aking insurance kasi bayad naman na yung insurance ko. February pa lang ay full paid na yung insurance ko. And then nag-file ako, tapos tumawag sa akin yung insurance na nagsasuggest siya na kung maaari ay ipasagot ko dun sa nakabangga sa akin yung damages ng aking sasakyan, kasi sabi nila ay medyo malaki daw yung damage, halagang 283,000. And then sinabi din sa akin nung kinukuhan ko ng insurance na parang possible daw na ma-decline ako dun sa claims ko. Siyempre ako, nag-aalala na ako nung time na yon, kaya sinunod ko naman yung sinasabi nila pero humingi ako ng letter sa kanila na decline yung aking claims. Nung tinawagan ko naman yung legal team ng St. Rose, ayaw nila pumayag kasi kung ano daw yung napagkasunduan, ayun daw yung dapat masunod. Ayaw talagang pumayag ng St. Rose na sila yung magpapagawa. Hanggang sa tinawagan ko ulit, yung pumayag na yung insurance ko na ay re-process daw nila ulit yung aking claims. And then yung time na yun, may hinihingi pa silang isang requirements na kailangan daw nila para daw pag masingil daw nila yung insurance, basta ganun. And then ako naman, dahil nga wala rin akong ibang gustong mangyari kung hindi mapagawa lang yung aking sasakyan, so pinagawa ako ng parang statement na nabangga ako nito, ng ganitong driver at ng ganitong bus. And then after nung nagawa ko, ang sabi nila ay ipanotaryo ko. So pumunta ako nun sa City Hall, kasi diba sa City Hall guys ay mas mura yung notaryo. Kaya lang na-reject ako kasi kailangan daw ay may acknowledgement nung driver na nakalagay dun sa statement ko. Kaso nga lang guys, hindi niya na binabasa yung mga message ko. And then kinabukasan, pumunta pa rin ako ng City Hall. Tinatawagan ko siya. Hindi niya tinasagot yung mga tawag ko. Up to now guys, hindi niya binabasa yung mga message ko. Tinawagan ko yung legal team nila na ang sinabi ko kung pwede na tawagan naman nila yung driver nila at i-advise na makipagkita sa akin para mapanotaryo ko lang yung huling requirements na hinihingi ng insurance. Sabi ko kasi may ipapanotaryo ako
yung hawak kong kasunduan and then yung statement ko para ipapasa ko sa insurance. Kaso, ang sabi sa akin ng legal team ng St. Rose, kailangan ko daw munang i-check dun sa police station kung nanotaryo yung hawak ng pulis. So, sinunod ko naman yun guys. Pumunta ako dun sa police station, nakausap ko naman yung investigador. Ang sabi, hindi naman daw nanotaryo yung hawak nila. So, kaya nung tatawagan ko na ulit yung legal team ng St. Rose, hindi na rin nila sinasagot yung mga tawag ko, yung mga message ko. So, syempre disappointed ako kasi guys, wala po akong ibang hiningi sa kanila kundi cooperation lang. And then, kinausap ko ulit yung investigador. Tapos yun, ang suggest nila sa akin ay mas maganda mag-file na lang ako ng kaso para hindi na ako magpabalik-balik at magmakaawa dun sa mga taong yon na nakabangga sa akin at sa legal team ng St. Rose. Kaya nung time na yon, sabi niya sa akin sabi ko pag-iisipan ko ulit, and then kinabukasan ay bumalik ako. Agad-agad naman akong in-entertain ng investigador at na-process agad nung araw na yon. Ang naging problema kasi guys, ay kulang ako sa USB. May binila akong USB kasi nga lang hindi pa defective siya yung tatlo. Kaya kinabukasan na ako nakabalik noon sa para mag-file ng kaso. Ngayon ay nakapile na siya. So, kahit alam mo yun, ayoko naman dumating kami sa ganitong sitwasyon. Pero wala eh. Hindi naman ako yung nagkulang. Sila yung hindi tumutupad sa usapan namin. Lang guys, and thank you so much. Follow for more.